Ano nga ba yung Converge admin username and password namin? Hello guys, it's me again, John Mendoza Susi, and welcome to my YouTube channel. Well, isa ka ba sa mga nakalimot sa iyong Converge admin username at password? O kaya naman is isa ka sa mga naghahanap ng Converge admin username and password? Kung oo, tamang-tama sa iyo ang video na ito. Dahil sa video na ito is isi-share ko sa iyo ang mga access sa iyong Wi-Fi router. Kahit mapa Cisco o kaya naman ay ZTE o kaya Home Fiber o kaya naman ay Huawei ang iyong Wi-Fi router, ay maa-access mo ang Wi-Fi username and password ng mga router na nabanggit ko pag pinanood mo yung video na ito. Kaya bago pa tayo magsimula, intro muna tayo. Bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa YouTube channel na ito, ako nga pala si John Mendoza Susi. Kung saan sa YouTube channel na ito ay nagsishare ako ng mga online tips and online tutorials. Kaya kung hilig mo ang mga ganitong content, ay mag-subscribe ka na. At huwag mo na rin kalimutan na i-click ang notification bell para updated ka sa mga bagong uploads. Bali sa video na ito is gumawa ako ng slide kung saan nakalist down yung mga Converge routers. Bali dito, makikita nyo yung mga default admin username and password para sa inyong Converge routers. Mapa ZTE, Cisco, Huawei, Home Fiber, at iba pa. At nga pala, sa video na ito is gumawa rin ako ng timestamp kung saan nilagay ko yung mga list ng mga routers sa description. Kaya i-click nyo na lang yung type ng Converge router na gusto nyong malaman. Kung Cisco o kaya naman ay ZTE, Huawei, or Home Fiber. Kaya tara, simulan na natin. Guys, ang una kong admin username and password na ituturo ko sa inyo is yung para sa Converge router na ZTE F670L model. So kung yung router ng Converge nyo kung yung router ng inyong internet service na Converge is ZTE F670L model, ito yung gagawin nyo para ma-access nyo yung dashboard ng inyong router. So, ito yung mga access, username and password. So, una muna, pupunta muna kayo sa 192.168.1.1 para ma-access nyo. Then, yung username and password, ito yung mga default usually. So, una, user, password, user din. So, itry nyo yan. Then, itong susunod naman, pwede nyo rin itong itry kung sakaling hindi gumana itong username and password sa Converge router na ZTE. Then, subukan nyo ito naman isa. Yung username niya is admin. Tapos, password, Converge at ZTE123. Ayan. So, itong router na to para sa ZTE F670L model. So, tingnan nyo yung model ng inyong Converge router, no? So, next natin is itong router na ganitong model. So, yung next is Fiber Home. Yung Converge router na Fiber Home. So, ang gateway access naman nito para mapuntahan nyo is 192.168.1.1. So, ang kalimitang nilalagay na default username and password is admin. Kung hindi gumana to, pwede nyong itry ito. User 1, tapos yung password 12345, o kaya naman ay user 1234 or user 2. So, papalitan nyo lang to yung sa username, no? Kung hindi gumana yung username, yung user 1, try nyo yung user 2. Then, sa password din, ganun lang din. Susubukan nyo lang din yan. Kasi iba-iba talaga minsan ng default password. So, kung hindi gagana tong dalawang to, pwede nyong itry ito. Admin, para sa yung username na admin, tapos password,
So, ang gateway access nito is 192.168.0.1. Tapos yung username is blank lang. So, wala kayong itatype, no? Ganun din sa password, wala kayong itatype, i-enter nyo lang para ma-access nyo yung router nyo. So, guys, bale ito, yung mga Converge admin username and password na shinare ko dito is ni-research ko lang din. Kung sakali na wala dito yung or hindi gumana, pwede nyo yung i-comment down below at i-research natin kung ano pa yung ibang mga admin username and password para ma-access yung inyong router. Kung sakali, pwede nyo ring ilagay dito yung model ng router nyo at hahanapan natin ng username and password. So, yun lang guys. Thank you for watching at sana nakatulong yung video na ito kung paano malaman ang inyong Converge admin username and password. Again, thank you for watching and please do subscribe para updated ka sa mga online tips and tutorials na isi-share ko. Nga pala, kung may iba ka pang gustong tutorial na malaman, pwede mo yung i-comment down below at gagawan natin yan ng video.